Isang magandang araw sa lahat. Ako si Sanya. At sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na naglalaman ng mga sakit at mga desisyong nagbago sa aking buhay. Sa bawat sandali, may mga alaala akong gustong burahin. At may mga sandali ring gusto kong magsimula muli. Ngunit tulad ng araw na sumik, may mga bagay na kailangang harapin at tanggapin. Kaya heto ako, humihinga ng malalim at ipapaabot ko sa inyo ang isang lihim na matagal ko nang tinagong kabiguan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero nararamdaman ko sa bawat letra na sinusulat ko na parang isang mabigat na pasan sa aking dibdib ang lumalabas. Ang mga mata ko'y napapaluha at hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko akalain na ang mga desisyong ginawa ko sa isang gabi ay magdudulot ng ganitong sakit. Nagsimula ang lahat ng isang tahimik na gabi. Ang mga ulap ay mabigat at ang hangin ay malumanay. Sa mga sandaling iyon, nandoon ako, nakaupo sa aking kama, nakatingin sa mga litrato na nakasabit sa dingding, ang mga larawan ng aming pamilya, ng mga masayang araw, ng mga halakhak at halik, ay biglang naging mahirap tignan. Gusto ko sanang magpatuloy sa buhay ko nang walang pagkabahala, pero may isang lihim na matagal ko nang pinipilit takpan at ito na nga ang mga pagsubok na nagbukas ng isang pintuan na hindi ko inaasahan. Habang tahimik na tumutok ang mata ko sa mga litrato, naramdaman ko ang kanyang presensya. Si Ronald, ang asawa ko, ay dumaan sa harap ko. Nagkatinginan kami, ngunit wala siyang imik. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay niya, ngunit sa mga mata niya, parang may hindi nasabi, isang pagnanais na hindi ko kayang basahin. Hindi ko alam kung natatakot ba siya o may itinagong lihim, pero sa mga sandaling iyon, alam ko na ang lahat ay magbabago. Hindi ko matandaan kung paano ko napagdesisyonan, pero nang gabing iyon, sinundan ko siya. Alam kong may nangyayari. May hindi pagkakasunduan. Dahil sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam, pumasok ako sa kwarto ni Sheila, ang aking ina. Pagpasok ko, nakita ko silang magkasama. Si Sheila at Ronald, nag-uusap, ngunit ang mga galaw nila ay hindi na tulad ng dati. Hindi ko na kayang magsalita. Parang ang mga ulap sa aking utak ay naging matinding bagyong dumaan. At doon, sa gitna ng silid, nakita ko kung paano ang katawan ni Ronald ay nagsimulang magalaw at magbigay sa ibang tao ng mga bagay na hindi ko na dapat makita. Si Sheila, ang ina ko, ang may kasalanan. Pinipilit kong magpigil ng emosyon. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay parang isang kalo na nagbabalik loob ng mga sugat na matagal nang tinitingnan. Ang puso ko ay bumasag nang hindi ko na kayang tiisin ang sakit ng kanilang mga galak na wala ako. Gusto kong magtago. Ayaw ko sanang malaman nila na naroroon ako. Ngunit hindi ko kaya ang takpan ng mga mata ko sa katotohanan. Nagtago ako. Nakatago. Sa dilim, habang ang kanilang mga katawan ay nagsanib. At ang bawat galaw ay parang mga salitang hindi ko kayang tanggapin. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga kamay, may nararamdaman akong matinding pagnanasa na nagmumula sa aking puso. Isang takot, isang sakit, at isang pagnanasa na hindi ko kayang ihinto. Bilang isang asawa, bilang isang anak, ang mga oras na iyon ay nagbukas ng matinding pagkakabasag ng aking mga ideya tungkol sa mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung anong hakbang ang susunod at hindi ko alam kung paano ko kayang ipaliwanag ang mga nararamdaman ko ngayon. Sa isang iglap, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kasing linaw ng ating mga pangarap. Kaya ito ako, nakaupo at nagsusulat. Humihiling na sana may isang tao, katulad ni DJ Serene, na makikinig sa mga saloobin ko. Alam ko na ang bawat salitang lumalabas mula sa aking bibig ay parang 1,000 latay, isang sugat na hindi kayang maghilom.
Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan kong magsalita. Kahit na ang sakit na nararamdaman ko ay hindi ko kayang ipaliwanag. Kailangan ko ng lakas para aminin ang lahat. Huwag na sana akong hatulan. Sapagkat sa bawat letrang ito, ipinapakita ko ang sakit na nanahan sa aking puso. Minsan, kapag ang gabi ay tahimik at ang hangin ay malumanay, naiisip ko ang mga sandaling iyon. Yung mga oras na magkasama pa kami ni Ronald, yung mga araw na para bang hindi ko kayang maghihiwalay sa kanya. I remember the way he would hold me, the heat of his kisses, his hands gently caressing my skin after a long, tiring day. His touch was always a comfort, a reminder that even after all the chaos in the world, there was always a place where I felt safe. Safe in his arms. Safe in his love. But as time passed, things started to change, and with every kiss, every lingering touch, something inside me began to feel off. Dahil kay Ronald, natutunan kong maramdaman ang init ng pagmamahal sa pisikal na aspeto. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagod at trabaho, ang bawat halik niya ay parang gamot na nag-aalis ng lahat ng sakit. Sa bawat pagkakataon, parang gusto ko pang madama ang mga labi niyang humaplos sa akin, ang mga kamay niyang dumapo sa aking katawan, ngunit hindi ko na muling naisip na ang pagmamahal na iyon ay magsisilbing masakit na alaala sa hinaharap. At si Sheila, ang aking ina, ang naging unang guro ko sa buhay. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano yakapin ang mga bagay na walang hanggan. Ang kanyang mga palad, ang kanyang mga salita, at ang kanyang mga gabay. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng aking kabataan. Malambing siya, maaalalahanin, at sa kanya, natutunan ko kung paano magmahal ng wagas at tapat. Palagi siyang andyan para yakapin ako tuwing ako'y nalulungkot, para pasayahin ako kahit sa pinakamaliit na bagay. Minsan, iniisip ko kung may ibang ina na kasing alaga ni Sheila, dahil para sa akin, siya ang unang imahen ng kaligayahan. Nasa mga alaalang iyon, pakiramdam ko'y walang hanggan ang aming pagkakaintindihan. Hindi ko alam kung paano ko naiisip na ang mga magulang ko ay magiging mga tao na magbibigay ng sakit sa puso ko. Ang pagmamahal na ibinigay ni Sheila sa akin ay hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat haplos niya, pakiramdam ko'y ang init ng kanyang yakap ay nagsisilbing kalasag mula sa mundo. Pero hindi ko alam na ang mga pagyakap niya, ang mga salitang iniisip ko'y tapat, ay magsisilbing mga palatandaan ng pagkakabasag ng lahat ng iyon. I remember the first time I saw them together, si Ronald at si Sheila, yung mga panahong akala ko'y mga hindi malilimutang alaala, ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay, ang titig nilang magkasama, parang lahat ng iyon ay isang matamis na pagkakapareho sa isang mundo na puno ng pagkakaintindihan. Ang mga masayang sandali na nakatagpo kami ng mga katulad na tawa. Tawa na walang alinlangan, ay bigla na lang nabasag. It was the way she smiled at him. A smile that I once thought was meant only for me. The way they shared secret glances. The way their fingers brushed against each other's, as though they knew something I didn't. That was the moment I started to question everything, even the trust I had placed in them. The deep intimacy I once felt with Ronald suddenly seemed distant, as if all the warmth that used to be ours had been replaced with something cold and unfamiliar. The connection I had with Sheila, which I once believed to be unbreakable, felt fragile, as if it could shatter at any moment. I kept replaying the moments in my mind, the laughter, the way Ronald would hold me close, the way my mother would caress my hair as she whispered comfort into my ears. It all seemed so perfect, so right. But as I looked back now,
everything felt tainted. As if the love and trust that once existed between us had turned into something unrecognizable. The more I thought about it, the more my heart ached. It wasn't just Ronald anymore. It was Sheila too. How could I have been so blind? How could I have missed the signs? The tenderness in their eyes, the shared moments between them, were all things I failed to notice until it was too late. The trust I had given to both of them felt like a betrayal now. It was no longer just about me and Ronald. It was about the destruction of something far deeper, something that had once been sacred to me. But as much as I wanted to ignore it, the truth kept pushing itself forward. I wanted to forget, to pretend that nothing had changed, but the weight of it all was too much. It was in the way I looked at them now, in the way my heart no longer raced with love, but with an aching sense of loss. And as I sit here, reflecting on all that has passed, I can't help but wonder if it was ever really love. Nandyan na siya, sa harap ko, nakatayo. Parang hindi makagalaw. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung anong mga salitang dapat kong sabihin. Ang hangin sa paligid namin ay mabigat, puno ng mga hindi nasabing salita. Pagtingin ko sa kanya, ang mata niyang hindi ko kayang basahin. Parang ang daming iniisip, pero hindi ko matukoy kung ano. Andyan siya, at ramdam ko ang bawat minuto ng katahimikan na nagbabalot sa aming dalawa. Habang binabaybay ko ang mga salitang gusto kong iparating, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang mabilis. Ang mga kamay ko ay nanginginig, pero sinusubukan kong magpakatatag. Ang bawat saglit ay parang habambuhay. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang aasahan ko mula sa kanya. Kung magsisinungaling ba siya, o tatanggapin ang lahat ng mga kasinungalingan na pumasok sa buhay namin. Nakatingin lang siya sa akin parang walang imik. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang katawan, isang malalim na paghinga, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nagbukas, parang may sasabihin. Pero bago pa man siya makapagsalita, naramdaman ko ang mga mata ko na nag-aalab na, naghahanap ng mga sagot sa kanyang reaksyon. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalupit na sagot, at sa katahimikan niyang iyon, unti-unting sumabog ang lahat ng nararamdaman ko. Bawat kilos niya, bawat saglit na tumitingin siya sa akin, parang may mga kasinungalingan sa likod ng kanyang mata. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kulang, may pagkukulang na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito na ba ang mga sagot na hinihintay ko o kung ang lahat ng ito ay isang laro na hindi ko kayang tapusin. Nag-aalab ang mga emosyon ko, galit, sakit, at ang matinding pagnanasa na sana ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip, ngunit hindi ko matakasan ang katotohanan. Isang parte ng katawan ko ang gustong sumigaw, magtanim ng galit at pananakit, habang ang isa pang bahagi ng puso ko ay naghahanap ng isang palatandaan ng kahit kaunting pagnanais na maging tapat siya sa akin. Matapos ang ilang saglit ng tahimik na tensyon, nag-umpisa siyang magsalita, ngunit hindi ko kayang pakinggan ang mga salitang lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa niya, ang kanyang boses, medyo mahina, parang may takot na nakabaon. Sa bawat titik, hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat salita na binanggit niya ay parang tinatrato niya ako ng paunti-unti. Parang minamanipula ang lahat ng nararamdaman ko. Kahit na siya ang nagsalita, hindi ko pa rin kayang madama ang mga salitang iyon. Parang may mga pagkukulang. Hindi ito ang sagot na gusto ko marinig. Gusto ko lang sana malaman kung siya ba ay nagsisisi o kung pareho kaming nalulunod sa mga kasinungalingan na binuo namin sa isa't isa. Ang mga kamay ko ay nagsimulang magkaakit na magkasama,
Ang mga daliri ko na parang naglalaban sa isang pagnanais na magpatuloy pa ang lahat ng ito, kahit na alam ko na dapat hindi na. Ang katahimikan sa paligid namin ay masakit. Parang ang bawat segundong dumaan ay isang pagpipilit sa sarili ko na tanggapin ang mga pagninasa ko at ang sakit ng katotohanan. Ang mga mata niya malalim, puno ng pagsisisi, pero hindi ko kayang hanapin pa ang sinseridad. Wala nang ibang matitirang salita, kundi ang tila mga pangarap na nagbabalik sa aking guni-guni. Ang bawat tanong ko, bawat hinagpis, parang nauubos na lang sa hangin. Hindi ko na kayang magpigil ng galit, ng sakit, at ng lahat ng hinagpis sa katawan ko. Pero may parte sa akin na gusto ko siyang yakapin. Kahit na alam kong hindi ko na kayang ibalik pa ang gabing iyon ay parang isang bangungot na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Paulit-ulit, na parang wala na akong makikitang daan palabas. Ang mga alaala ng pagtakaw na iyon, ng pagkatalo ko, ng lahat ng naging kasinungalingan, ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na susunod. Minsan, ang tanging magagawa ko ay magsarili, magsaliksik sa sarili ko, at itanong kung may pagkakataon pang ayusin ang lahat ng ito. Kahit pa kasama ko si Ronald, may mga pagkakataong hindi ko kayang iwasan ang mga tingin na may kasamang pagkakasala. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal at sigla, ngayon ay parang may hindi natapos na kwento na nagiiwan ng hapdi sa puso ko. Kung titingnan ko siya, hindi ko matanggal ang tanaw ng mga salitang hindi ko kayang sabihin. Kung hindi, lang sana ganito. Kung sana walang mga lihim na pilit na ipinaglalaban, siguro'y magkakaroon pa kami ng lakas upang magsimula muli. Subalit, habang kami nag-uusap, ang bawat galaw niya ay para bang may dalang sakit na bumabalot sa mga gabing yon. Ang kanyang mga kamay na dati banayad at puno ng alaga, ngayon ay parang may nangyaring hindi matanggal. Mga pahiwatig ng sakit na nararamdaman ko. Lahat ng aming mga yakap, mga simpleng sulyap, pati na rin ang mga banayad na paghalik, lahat ng iyon ay parang may pilit na namumuong kasinungalingan na nagiging hadlang sa amin. Wala na ang mga hindi mabilang na gabing puno ng init at pagmamahal. Puno na ng takot at sakit ang mga kamay ko tuwing kami magkaakbay. Hindi ko rin kayang itago ang mga sulyap na tapat na ipinapaabot ng mga mata ko. Minsan, habang nag-uusap kami, sinasadya ko pang humarap sa ibang direksyon para hindi makita ang reaksyon ko. Para hindi mahulog sa mga mata ko ang mga emosyon na hindi ko kayang tanggapin. Kasi, ang bawat titig niya ay parang paghahapil ng apoy sa aking katawan. At ang bawat pagnanais ay nagiging isang tanong kung nararamdaman ba niya ang sakit na nararamdaman ko. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung may mga pagkakataon pa ba na magiging normal ang lahat. Nais ko pang maramdaman ang init ng katawan ko tuwing magkasama kami sa kama. Ngunit ang bawat gabing iyon ay nauurong at napapalitan ng mga paalala ng pagkatalo at kalungkutan. Kung dati ang bawat kilos at galak na magkasama kami ay isang masayang kwento, ngayon ay puno ng puot at pag-aalinlangan. Bawat haplos ni Ronald, bawat pagdampi ng mga labi niya sa aking balat ay may dala ng mga tanong. Puno ng duda, puno ng kasinungalingan. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko rin kayang iwasan siya. Ang pagmamahal na minsan ko nang iniiwasan. Ngunit tila ngayon nagpapahirap sa akin. Minsan, naiisip ko kung darating pa ang panahon na babalik ang lahat sa dati. Kung muling magiging buo ang buhay namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga simpleng sandali ng magkasama kami, ang mga pahaplos at sulyap, ay nagiging isang masakit na biro sa mata ko. Ang mga dating magaan na mga pag-uusap ay nagiging mabigat na parang hindi. Minsan sa gitna ng gabi, habang nag-iisa sa aking silid,
naiisip ko pa rin ang mga sandaling iyon. Yung mga gabing magkasama kami ni Ronald, ang init ng katawan niya na naglalagos sa akin, yung mga halik na hindi ko kayang itago, at yung mga salita niyang may kasamang pangako. Dati, para bang wala nang masihigit pa sa mga oras na iyon. Parang isang ligtas na lugar kung saan ang lahat ng takot at duda ay nawawala. At kami lamang ang naroroon, nagmamahalan, pero ngayon, parang lahat ng iyon ay isang matamis na ilusyon na bigla na lang nawasak. Bawat alaala ng magkasama kami ay ngayon parang isang pangarap na unti-unting nagiging bangungot. Ang bawat haplos niya sa aking balat, na dati puno ng pagmamahal, ay ngayon puno na ng hinagpis at galit. Iba na ang pakiramdam ko sa bawat pagdampi niya. Ang init na dati nagiging kasiyahan ko, ngayoy parang may pilit na pumapaso, umaabot sa aking puso na naglalaman ng sama ng loob. Sa bawat sandali may kumakalabit na tanong sa aking isipan. Bakit ko ba pinatulan ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung ito ba ay isang kaligtasan o isang pagkatalo na hindi ko pa rin matanggap. Sa mga sandaling magkasama kami, ang kanyang mga halik ay naging isang sagisag ng pangako. Pero ngayon, bawat halik na naaalala ko ay parang isang sugat na hindi gumagaling. Hindi ko na kayang maramdaman ang dating init. Gusto ko na lamang itaboy siya, palayain ang sarili ko mula sa mga pagkakatali na nagiiwan ng sakit sa aking katawan. Ngunit sa kabilang banda, may mga sandali pa rin na ang aking katawan ay humihiling sa kanya. Ang mga pahiwatig ng katawan ko ay patuloy na nagsasabi ng isang bagay na labag sa aking isipan. Nahulog ako sa agos ng mga alaalang iyon, yung mga palad niya na dahan-dahang dumampi sa aking balat, na parang may magnet na humihila sa amin patungo sa isa't isa. Ngunit hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong labanan sa tuwing iniisip ko ang kanyang tinig, yung mga boses na dati nagpapalakas sa akin. Parang may lumalabas na tunog ng puot. Ang mga salita niyang noon ay puno ng pagnanasa. Ngayon naririnig ko na parang may iba na siyang tinutukoy. Ang pagmamahal na ipinapakita niya sa akin ay parang isang kasinungalingan na nilalaro na lamang ng tadhana. Hindi ko na kayang tanggapin ang mga kasinungalingang ipinakita niya sa akin. Kaya't kahit pa ang aking katawan ay nagnanais ng yakap niya, ang aking puso ay hindi na kayang magpatawad. Kahit ako'y mag-isa, may mga pagkakataon na hinahanap-hanap ko ang init ng mga gabi na kami lang ang magkasama. Ngunit sa bawat pagtanggi ko sa aking katawan, sa bawat huling kalabit ng aking isipan, natutunan ko ring tanggapin ang katotohanan. Hindi ko alam kung ang mga alaalang iyon ay magbibigay sa akin ng kalayaan o sila ba'y patuloy na magiging bigat na kailangan ko ng bitawan. Sa ngayon, ang tanging alam ko ay hindi ko na kayang balikan pa ang lahat ng iyon. May mga sandaling gusto kong sumuko, pero may iba ring parte sa akin na nagnanais na mapatawad siya, na sana'y mabura ang lahat ng sakit na ipinataw sa amin. Ngayon, hindi ko na alam kung ang pagkakaalam sa katotohanan ay isang kalayaan o isang sumpa na hindi ko kayang alisin. Sa bawat sandali ng pagninilay, nananatili pa rin ang mga tanong. Kung naging tama ba ang ginawa ko? Kung may paraan pa ba upang mapatawad ang sarili at siya? Ngunit ang aking puso, bagamat puno ng pagsisisi, ay patuloy pa ring naghahanap ng sagot sa mga habang naglalakad ako patungo sa silid. Ang mga hakbang ko ay mabigat, ang puso ko ay mabilis at magulo. Akala ko, natutunan ko na ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa kanilang pagtataksil. Akala ko tapos na ang lahat. Ang mga gabi ng mga lihim na halik, ang mga sulyap ni Ronald na punong-puno ng pagnanasa, ang mga sandali ng tinatagong relasyon, lahat iyon, iniisip ko, ay nagsabi na sa akin ng buong kwento.
Pero mayroong isang bagay, isang lihim na hindi ko pa alam. At sa sandaling iyon, ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magbago. Ang mga mata ni Ronald, na dati puno ng takot at paghingi ng tawad, ay nagsimulang magbago. Ang mga titig niya ngayon ay may ibang laman. Parang may isang lihim na alam siya at hindi ko pa nakikita. Ang mga kamay ni Sheila, na dati puno ng pag-aalaga at pagmamahal, ay nagsimulang magbigay ng ibang signal. Isang sinalo ko na ng mabilis, hindi ko alam kung paano. Naramdaman ko ang pagyugyug sa aking katawan. Isang matinding kilig na hindi ko kayang ipaliwanag. Para akong nawawala sa sarili, nanginginig sa takot, at sa hindi maipaliwanag na tensyon. Ang utak ko ay mabilis na nag-iisip ng mga posibilidad. Pero wala akong makita, kundi ang mga mata nila na nagsasabing may higit pa sa lihim na pinagtatakpan nila. Kahit na ang mga salita ko ay nagiging mabigat sa aking bibig, ang aking katawan ay patuloy na naglalaban sa sarili. Iba ang pakiramdam ko. Para bang may kakaibang hangin na humahaplos sa aking balat. Mga pagkilos nila na bumabalot sa aking pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang ideya na ang buong buhay ko ay isang malupit na kasinungalingan o ang pakiramdam na ako na lang ang hindi nakakaalam ng buong kwento. Ang aking puso ay napuno ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nararamdaman akong hindi ko kayang itanggi. Isang matinding init, isang kaakit-akit na pagnanasa, na dahan-dahang umuusbong mula sa ilalim ng lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Ang biglang pagbabago ng kanilang mga mata ay tila nagbigay daan sa isang mas malalim na katotohanan. Hindi ko na kaya pang itago ang mga damdamin ko, ang mga katanungan na magkasunod na dumadapo sa aking isipan. Ang relasyon na iniisip ko na tapat ay tila mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inaasahan. Habang pinagmamasdan ko si Ronald, may mga tanong na umuukit sa aking utak. Mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ba talaga ang layunin ni Sheila sa lahat ng ito? Ano ang kahulugan ng lahat ng mga halik, mga sulyap, mga lihim na palitan ng mga salita? At nang umikot ang mga mata ko kay Sheila, na parang siya na lang ang natirang hindi nagsasabi ng totoo, ang lahat ng piraso ng kwento ay nagtipon-tipon at ako'y nagising sa isang bagong katotohanan. Wala na akong naramdaman kundi isang matinding kuryente na tumagos sa aking katawan. Hindi ko kayang iwasan ang mga mahahabang sandali ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. At ngayon ay naiisip ko na baka ito nga'y hindi tungkol sa pagmamahal. Hindi tungkol sa akin at kay Ronald. Hindi ito tungkol sa amin ni Sheila. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ang lahat ng ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa pagnanasa, at sa pagpapakita ng kontrol na hindi ko kayang isuko. Ang mga halik, mga sulyap, at mga lihim na palitan ng mga salita ay hindi lang basta pagkilos ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko pa ito matatanggap. Ngunit alam ko, ang lahat ng ginawa nilang iyon ay may ibang layunin. Isa itong laro, at ako ay naging pawn sa kanilang lahat. Naramdaman ko ang katawan ko na nagsisimulang manghina. Ang mga labi ko ay nanlalamig at ang aking isipan ay tumatakbo sa mga posibleng resulta ng kanilang lihim na ginigiit sa akin. Sana noon pa lang, naisip ko na baka ang lahat ng ito ay hindi para sa akin. Pero ngayon, hindi ko na kayang magpatuloy. Kailangan kong malaman ang lahat ng mga detalye. At hindi ko na kayang pabayaan pa ang mga ito. Sa bawat hakbang na ginawa ko, nararamdaman ko na mas lalalim ang sugat na iniwan nila sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong na lang ang pumapaloob sa aking isipan. Kaya ko pa bang ibalik ang lahat ng ito? O mas mabuti na lang bang hayaang Hindi ko na kayang magtakip ng mga mata ko sa katotohanan.
Ang init ng silid ay parang pinapaso ang balat ko. At bawat saglit ay may bigat na para bang ang aking mga palad ay nauupos. Nakatayo silang dalawa sa harap ko. Si Ronald at si Sheila, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay mas malayo kaysa sa iniisip ko. Ang hangin sa paligid ay puno ng tensyon, at ang bawat hininga ko ay mabigat. Ang mga mata ko ay punong-puno ng galit, pero may mga luha na hindi ko kayang pigilan. Ang lahat ng sakit na itinatagong ko sa loob ng matagal na panahon ay ngayon ay lumabas ng buo, at ang mga tanong ko ay nag-aalab sa aking isipan. Anong klaseng laro ang nilalaro ninyo sa akin? Ang tanong ko, na hindi ko kayang pigilin. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit pinilit ko pa ring maging matatag. Ang sakit ng bawat salitang binitiwan ko ay parang tinusok na pangil ng panghihinayang. Naramdaman ko ang galit na sumabog mula sa aking katawan, pati na ang init na bumangon mula sa pusong sugatang sugat. Si Ronald, na dati may mga salitang laging nagiging dahilan ng mga gabi ng paghihirap ko, ay tahimik lang, pero ang mga mata niya, ang mga mata na punong-puno ng guilt, ay nagsasalita ng mga bagay na ayokong marinig. Si Sheila naman, na noon ay parang anghel sa aking buhay, ay nagiging mas malamig sa bawat sagot niyang binibigay. Kung may mga salitang kailangang sabihin, hindi ko siya pinapayagan. Hindi ko na kayang pigilan. Ang mga salitang binitiwan ko sa pagitan ng mga hininga ko. Bakit ba ako kailangang pagsinungalingan ng dalawang taong akala ko ay pinagkakatiwalaan ko? Naramdaman ko ang init ng aking katawan na tumataas. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng kasagutan. Ang init ng galit ko ay hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa sarili ko. Bakit ako nagbigay ng pagkakataon? Bakit ko hinayaan ang mga halik ni Ronald? Ang mga malalambing na sulyap ni Sheila? Hindi ba't ako rin ang nagpaalam sa kanila? Ang nagsimula sa lahat ng ito? Sa kabila ng lahat ng ito, naguguluhan pa ako. Ang lahat ng sakit ay naghalo sa isang masakit na pagkatalo. Habang nakatayo kami roon, hindi ko na kayang magpatawad. Ngunit may mga parte ng katawan ko na naghahanap pa rin ng pagliliwanag. May sakit, may galit, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nadarama pa ring init. Parang ang katawan ko ay naglalaban. Sa utak ko, ang puso ko ay nananabik pa sa dating karelasyon, pero ang isipan ko ay nagsasabing hindi na ito kailanman magiging pareho. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Sheila. Ang boses niya ay may halong kagalit at pagkabigla. Hindi mo ba nakita na ang lahat ng ito ay malalim na? Bakit ba? Bakit ba hindi ko kayang takpan ang nararamdaman ko? Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa nilang kasinungalingan, ang katawan ko ay nanatiling apektado? Naghahanap ng kagalakan mula sa mga matagal nang nawawala? Hindi ko na kayang itago ang mga matinding pighati, ang mga galit na naipon sa loob ng aking katawan. Pero ang pinakamasakit, ang pinakamalupit, ay ang muling makaramdam ng init. Init na dapat ay naramdaman ko lamang mula sa isang tao. Ngunit, ngayon ay nagiging saksi sa isang patagilid na pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa lahat ng ito o kung paano ko tatanggapin ang mga sagot na darating mula sa kanila. Ang tanong ko ngayon, ang huling tanong, ay nagmumula sa pusong pinagtagpi-tagping sugat? Pwede pa bang magbago ang lahat ng ito? O kami na lang ba ay nakatadhana sa isang masakit na wakas na hindi na kayang baguhin? Ang bigat ng sitwasyon ay mas mabigat pa sa bigat ng bawat sagot na ipapaabot nila. Habang naglalakad ako palayo sa kanilang harapan, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito tatawaging pakiramdam. Parang isang halo ng sakit at kaluwagan. Isang pagnanais na magpatuloy, kahit na ang bawat hakbang ay may kaakibat na bigat. Ang katawan ko, napagod at sugatang-sugata mula sa mga emosyonal at pisikal na hirap,
ay unti-unting nagpapagaling. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Hindi ko na kayang magtago pa. Dahan-dahan, sa mga sandaling iyon, natutunan kong tanggapin ang katotohanan na hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Ang tanging bagay na magagawa ko ay iwanan iyon. Hindi ko alam kung anong mga susunod na hakbang ang tatahakin ko, ngunit natutunan kong yakapin ang sakit. Bawat paghinga ko ay may kalakip na kirot, pero sa bawat paglabas ng hangin mula sa aking bibig, may mga parte ng katawan ko na unti-unting napapaamo. Parang bawat galos na naiwan sa aking dibdib ay tumutulong sa akin upang magpatuloy. Sabi nila, may mga bagay na masakit na hindi mo kayang alisin, kaya't kailangan mong tanggapin, at yun ang ginawa ko. Ang bawat hakbang ko papalayo sa kanila ay nagsimulang magbigay sa akin ng kaunting kalayaan. Hindi na ako naghahangad ng pagkakasunduan. Hindi ko na hinahanap ang mga yakap na minahal ko sa mga nakaraang taon. Ang katawan ko ay nagsimulang maghanap ng sariling lugar, ng sariling espasyo na hindi puno ng kasinungalingan at sugat. Ang mga gabi ng pagkakalapit na hinahanap ko dati mula kay Ronald at Sheila ay nawala na, at sa halip natutunan kong yakapin ang sarili ko. Ang sarili kong katawan, ang sarili kong kaluluwa, na hindi na kailangang dumaan sa ganitong klase ng pagsubok. Minsan, naiisip ko kung gaano ko ba kamahal ang mga sandaling iyon. Ang mga yakap na malalambot, ang mga halik na matamis, at ang mga sulyap na puno ng pangako. Pero ngayon, nararamdaman ko ang pagbabago. Ang mga halik na noon ay puno ng init at pagmamahal. Ngayon ay nagiging alaala na lamang ng isang magulong kwento. Hindi ko na kayang balikan iyon. Hindi ko na kayang magpatuloy sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Wala na akong balak makipag-ayos. Hindi ko na kayang muling pag-isahin ang mga piraso ng buhay ko na nasira dahil sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong magsimulang muli. Hindi sa kanila, kundi para sa aking sarili. Ang mga sugat ay nagpapagaling, ang sakit ay nawawala, at sa bawat araw, natutunan ko kung paano muling magtiwala sa sarili ko. Minsan, ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay ay ang pagyakap sa sariling lakas, kahit na ang lahat ng nasa paligid mo ay parang gumuho. Ang huling pakiramdam ko ay hindi galit, hindi pagkamuhi. Ang huling pakiramdam ko ay ang pagtanggap sa katotohanan, na ang buhay ay magpapatuloy, at sa huli, ako ang magiging buo muli. Hindi sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal, kundi sa pamamagitan ng sariling kakayahan ko na magsimulang muli at maghanap ng kaligayahan sa aking sariling mga Ang gabi ay tahimik, puno ng mga alon ng hangin na dumadaan sa bintana. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ko ang aking sarili. Hindi na ako ang dating Sanya. Hindi na ako ang babaeng naglalakad ng may pag-asa, puno ng pangarap at pananampalataya sa pagmamahal na ipinagkatiwala ko sa mga taong akala ko'y tapat. Pero ngayon, may lakas na sa aking mga mata. Hindi ko alam kung kailan ito nangyari, pero ramdam ko sa bawat hibla ng aking katawan na ako na ngayon ang bumangon mula sa mga pagkatalo. Ang sakit ay nariyan pa rin. Hindi mawawala ng ganun-ganun lang, pero natutunan kong yakapin siya. Ang galit na minsang sumik sa aking dibdib, ang puot na sumabog na parang apoy, ay nagsimula ng humupa. Nalaman ko na hindi ko kailangang magpatuloy sa buhay na puno ng hinagpis. Hindi ko kailangang iangkla ang sarili ko sa mga alaala ng sakit. Hindi ko na kailangang patuloy na maghanap ng pag-ibig na ipinagkait sa akin. Ako na lang. Ako ang unang inaalagaan ko ngayon. Hindi ko na kailangan pang magalit. Ang lahat ng iyon ay parang isang malaking dagundong na hindi na umaabot sa aking mga tainga.
Sumasabay sa hangin, nawawala na. Hindi ko na kailangan pang magtanong ng mga bagay na walang sagot. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. At sa bawat araw, natutunan kong yakapin ang katahimikan. Ang katawan ko, na minsang nauurong at nanginginig sa mga alaala ng kanilang mga halik, ngayon ay nagsimulang maghanap ng sarili kong init, sarili kong aliw. Hindi na ako nakatali sa mga pagkatalo ko. Wala nang pagkabigo. Walang hiling na paghihiganti. Walang masakit na alaala na bumabalik at nagpapahirap sa aking puso. May isang uri ng kapayapaan na unti-unting bumabalot sa aking mga labi. Hindi ko na hinahanap ang mga yakap ni Ronald. Hindi ko na hinahanap ang mga sulyap ni Sheila. Ang mga iyon, mga alaala na bahagi na lamang ng nakaraan ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang itanggi na ako ay nagsimulang maghanap ng bagong landas. Ang bukas ay may pag-asa. Ang mga nakaraang buwan na puno ng pighati at pagdududa ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Hindi ko na hinahanap ang mga bagay na ninakaw sa akin. Ang hinahanap ko na lamang ay ang sarili ko. Ang babaeng hindi natatakot muling maglakbay, na matutong magtiwala sa sarili niyang kakayahan. Habang ang nakaraan ay isang parte na lamang ng aking kwento, natutunan ko na ngayon ang magpasalamat sa mga aral na dala nito. At sa ngayon, ang mga sugat ay nagsisilbing paalala na ako ay mas malakas, mas buo, at mas handa kaysa sa dati. Hindi ko na kailangang magsisi. Hindi ko na kailangang manghina. Ang tunay na kalayaan ay natutunan kong hanapin sa sarili ko. Ngayon, ramdam ko ang bawat hakbang na ginagawa ko, patungo sa bagong buhay. Hindi na ako nakatali sa mga anino ng nakaraan. Ako na ngayon ang nagdedesisyon kung saan ko gustong magpunta, at hindi na ako natatakot. Ang mga pangarap ko, ang mga bagong pagnanasa, lahat ng iyon ay para sa akin na ngayon. Hindi ko na kailangang itago, hindi ko na kailangang mag-alinlangan. Habang naglalakad ako palayo sa mga sugat na iniwan nila, may nararamdaman akong kakaibang kaluwagan. Isang uri ng kasiyahan na mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari. Pero ang bawat hakbang na tinatahak ko ngayon ay parang isang malalim na paghinga ng bagong buhay. Ang sakit, ang galit, at ang lahat ng mga pagkatalo, unti-unti silang nawawala. Hindi ko na hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na dati pinipilit kong sagutin. Hindi ko na kailangan pang magtakda ng mga pangarap na may kasamang takot. Dati, akala ko ang pagmamahal ni Ronald at ni Sheila ang magiging sagot sa lahat ng pagdududa ko sa sarili ko. Pero ngayon, natutunan kong hindi ko na kailangan ang pagmamahal nila upang maging buo. Ang pagmamahal na hinahanap ko, unang-una, ay mula sa aking sarili. Ang mga yakap, ang mga halik, ang mga sulyap. Lahat ng iyon ay naging alaala na lang, bahagi ng isang kwento na natapos na. Ngunit ako, patuloy akong magbabalik loob sa sarili ko. At sa mga pagpili ng bagong pag-asa, natutunan kong itaguyod ang buhay ko. Ngayon, hindi ko na kailangan pang maghanap ng mga salobin na nagpapaalala sa akin ng sakit. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga pagkatalo. Dahil sa bawat hakbang na tinatahak ko, natutunan kong yakapin ang aking kalayaan. Sa huli, ang nakaraan ay isang bahagi lamang ng kwento ko. Isang kwento na nagbigay sa akin ng lakas. Lakas na hindi ko na kailangang humingi pa sa iba. Ito ay lakas na ako lang ang nagpasya kung paano gamitin. Ang bagong buhay na humihinga sa aking mga labi ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa. At ngayon, sa huling hakbang ng aking kwento, natutunan kong tunay na magpatawad. Hindi sa kanila, kundi sa... At diyan nagtatapos ang kwento ni Sanya, mga kasirin. Isang kwento ng sakit, paglimos ng lakas,
at paghahanap ng sariling kapayapaan. Sana ay nahanap niyo ang mga aral na dala nito. Huwag kalimutan, bawat sugat ay may kasamang pagpapagaling. Hanggang sa muli, mga kaserin.